eh. 'Di ba? Minsan namimiss natin yung mga bagay na yon. At nung tayo ay Kristiyano na, hindi na natin ito nagagawa. Bakit? Kasi hindi ito ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Lord, hindi na ako makapag-party-party. Kasi iba na yung ano natin, iba na yung desire natin eh. Ang gawain na ito, mga kapatid, ito ay para sa ating Panginoon. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Na ang kanyang mga anak nandito sa lugar na ito para makinig niya yung gusto, makarinig tayo ng Word of God na ito po ay naaayon sa gusto ng ating Panginoon. Kasi sa labas, hindi mo maririnig yung gusto ng Panginoon. I-try mo pumasok sa mga bar. Maririnig mo ba yung Word of God doon? Maririnig ba natin yung salita ng Panginoon na magdadala sa atin, magdadirect sa ating tamang hakbangin sa buhay? Wala kang maririnig doon. Kaya ang prodigal son na ito, mga kapatid, ay gusto niya, kunin yung kanyang kayamanan upang iwanan yung kanyang ama na kung saan hindi niya magagawa yung gusto niyang gawin. Kaya pinili niya, Pinili niya, he followed the desire of his heart. Pinili niya yung desire niya, yung gusto niyang gawin. Kaya nagpakalayo siya. Amen? So, ang sabi po sa Proverbs 18:1, ang sabi diyan, bro, Pasoyo, ang sabi niya, a man who isolates himself seeks his own desire. Ibig sabihin, ang prodigal son na ito, mga kapatid, kaya siya lumayo. Kaya niya tinalikuran yung kanyang ama kasi mayroon siyang gustong desire. He seeks his own desire. Mayroon siyang gusto. Hindi yung gusto ng kanyang ama, kundi yung sarili niya. Amen? Kaya minsan, mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, ay wala pong masama sa gusto natin. Pero dapat natin itong ihingi. Yung gusto ba natin ito ba, Lord, ay naaayon sa iyong nais, Lord. Kailangan maging open po, open yung ating isip. Pagpalagay natin, Lord, hindi po ako dadalo ng gawain, gusto ko ito. Ito ba ay naaayon sa gusto ng Panginoon? Na hindi ka dadalo. Ilalayo mo yung sarili mo sa ating Panginoon. I think hindi po, mga kapatid. Titignan natin ang Jeremiah 29:11, mga kapatid. Napakaganda po ang plano ng ating Panginoon. Ano ang sabi diyan? Basahin natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakagandang plano, ng ating Diyos para sa atin. Ngunit minsan ay sinasalungat natin ito, mga kapatid. Alam natin na napakaganda. Sabi nga ng Panginoon, ang plano na ito ay hindi para ikaw ay not to harm you, but to give you hope and a future. Amen? Ngunit minsan, ang plano natin, ang sinusunod natin, yung gusto natin, ang sinusunod natin minsan. May mga bagay na hindi natin hinahanap yung solusyon sa Diyos, kundi yung hinahanap natin, doon natin hinahanap sa labas. Amen? Pero ang verse na ito, mga kapatid, nag-iwan sa atin na napakaganda po ang plano ng ating Panginoon. For I know, alam ng Diyos ang plano niya sa bawat isa sa atin, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Amen? Gaya na ating sinasabi kanina, mga kapatid, tinanggap natin ang ating Diyos sa ating mga buhay. Dapat ito yung nabago. Kasi dati ay sadik-sadik natin si Satan. Amen po ba? Kasi nga, lahat ng ating ginagawa ay para kay Satan, hindi para sa Diyos. Pero nung tinanggap natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, na bago na ngayon yung desire natin. Hindi na yung desire ni Satanas, Hindi na yung desire ni Satanas yung ginagawa natin, kundi yung desire, yung plano, yung nais ng Panginoon ang atin nang ginagawa ngayon. Yes, we are saved, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. We are not saved by going church. Hindi tayo naliligtas sa ating pagpunta sa church, mga kapatid. Pero ito yung resulta. Ang ating, gaya ng pinag-uusapan kagabi, dahil sa ating dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, nakikita yung bunga. At ang bunga nito yung good works natin. Ito yung mga ginagawa natin. Bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nabago yung desire natin, Nabago yung desire natin, Dahil tinanggap natin ang ating Diyos
sa ating buhay, yung desire natin ngayon, ay mas lalo pa siyang makilala sa ating mga buhay. Kaya nandito siya, nandito tayo sa iglesyang ito. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. When Peter shared the gospel, no? Nakikita natin sa Acts. No? Ito yung nabasa ko sa posting ni Brad Alwin, no? Ano ba ang nangyayari sa mga bagong mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, no? When Peter shared the gospel, no, sa Acts diyan, almost 3,000 people believe and baptized. Nasaan na sila ngayon? Nung itong almost 3,000 na katao nito, nasaan na sila ngayon? Ang sabi sa Acts 2:46, ang sabi diyan, every day. Saan sila, mga kapatid? Every day continued to meet together in the temple of courts. Nung tinanggap nila, no? Nung binahaginan sila ni Peter, tinanggap nila, they believe and baptize. Hindi sila nananatili doon sa lugar na kung nasaan sila. Kundi ang sabi diyan sa verse 46, every day, they continued to meet together in the temple of courts. Yan pala, mga kapatid, ang dapat nating gawin kapag tinanggap natin bilang mga mananampalataya every day, no? Sa atin, mga kapatid, sa iglesyang ito, 3 beses lang tayo nagmi-meet once a week. Tuesday prayer meeting, Thursday intercessory, and Friday. Pero kung may trabaho tayo, wala pong problema, mga kapatid. Pero ang sabi diyan, mga kapatid, every day they continued to meet together. Nagkikita-kita sila, no? Sabi diyan sa next verse 47, praising God. Nagpupuri. 47. Acts 2:47. Ang sabi diyan, praising God and enjoying the favor of the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen? Nakikita natin, mga kapatid, na yung mga tumanggap ng salita ng ating Panginoon, naniwala sa ating Panginoon, ay hindi nananatili doon sa labas na kung saan-saan sila pumunta, kundi ang totoong tumanggap sa Panginoon ay hinahanap nila yung ganitong gawain. Amen? Praising together, no? Daily. Sabi nga dito. Amen? That's why, mga kapatid, no, the Word of God encourage us in Hebrews 10:25. Ano po ang sabi diyan? And let us not neglect our meeting together. Wag daw nating kaligtaan yung mga gawain tulad nito, sapagkat nalalapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. Especially now that the day of His return is drawing near. Amen? Paano na lang kaya kung babalik ang ating Panginoon, pero yung buhay natin ay nasa hiwalay pa tayo sa ating Diyos? Wala na. Wala nang balikan, mga kapatid. Yun na yung time na kung saan ay wala na, hahatulan na tayo ng ating Diyos. Sama ka ba sa Kanya o hiwalay tayo sa Kanya? Kaya mapalad tayo, mga kapatid, sa oras na ito. Sinik natin yung desire ng ating Diyos. Hindi natin in-isolate yung ating sarili sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Pangalawa po, mga kapatid, isolation is a place of deception. Isolation is a place of deception. Ang lugar na pinuntahan niya, mga kapatid, it is a place of deception. Amen? Makikita natin dyan sa verse 13, next verse, ang sabi dyan, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Makikita natin dito, mga kapatid, na deceive. Na-deceive po ang prodigal son, no? Sa kanyang desire, sa kanyang ninanais, sa gawa ni Satanas. Noong una ay napakayaman, no?
lahat ng kanyang pangailangan sa Father's house ay pinrovide ito ng kanyang Ama. Amen? Pero ginamit ni Satanas yung kanyang kayamanan, no? Diniceive ang prodigal son ni Satanas para mapalayo siya sa kanyang Ama. Amen? Ano ang ginamit ni Satanas dyan, mga kapatid, para mapalayo ang prodigal son sa kanyang Ama? Ano ang ginamit? Kayamanan. Amen? Kayamanan ang ginamit ni Satanas para umalis yung prodigal son sa piling ng kanyang ama at kanyang pamilya. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na masama yung paghangad natin ng kayamanan. Kaya tayo nandito sa Saudi para magtrabaho. Amen? Hindi ko po sinasabi na masama po ang maging mayaman. Pero, ang maging masama nito, mga kapatid, kung ito na ang dinudyos natin, ay hindi na ito tama. Ihihiwalay talaga tayo sa Panginoon. Amen? Hindi masama na maging mayaman dahil may purpose po ang Diyos kung bakit pinayaman niya ang isang tao para makatulong ka sa mga nangangailangan. Amen po ba? Pero kung ang kayamanan mo, ang desire mo maging mayaman para meron kang gustong gawin at hindi ito naayon sa gusto ng Panginoon, ihihiwalay talaga tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Amen? Makikita natin dito, no? Satan, napakatuso niya. Tuso si Satan, mga kapatid. Kung makilala mo si Satan sa Bible, napakatuso niya. Lahat gagawin niya para mahiwalay ka lang sa ating Diyos. Lahat gagamitin niya, kayamanan, ano pa man yan, mahiwalay ka lang sa ating Diyos. Amen? Even Jesus Christ, mga kapatid, tinempt siya ni Satan. Tinempt siya ni Satan. Ano ang pinakita sa kanya? Sabi sa Matthew 4:8, Bro Pasoyo. Nung tinempt si Jesus Christ ni Satan, ano ang sabi niya? Again, the devil took him to a very high mountain. Dinala ang Panginoong Hesus sa napakataas na tuktok ng bundok and showed him all the kingdoms, no? All the kingdoms of the world and their splendor. Pinakita, no, ang lahat ng mga bagay, posisyon, kayamanan, pinakita sa Panginoong Hesus. At ito, mga kapatid, ang dinidesire. Ito yung gusto ng mga tao, mga kapatid, sa mundong ito. Position. Sa government pa nga lang, nag-aaway-away na, di ba? Minsan nagpapatayan na nga dahil sa isang posisyon. Ito yung gusto ng mga tao, mga kapatid. At ito yung offer ng mundong ito, mga kapatid. Ito yung ino-offer ni Satanas para sa mga tao, para mahiwalay ka sa ating Diyos. Amen? Gusto niya na trabaho ka lang ng trabaho, magpakayaman ka lang ng magpakayaman. Pero maghihiwalay ito sa atin ng Diyos, mga kapatid. Bakit? Ano ang sabi niya dyan sa Matthew 6:24? You cannot serve two masters. Hindi maaari yan, mga kapatid. Mahal mo ang iyong kayamanan, mahal mo ang iyong pera, mahal mo